Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Dong Randy PH nga po pala. Muli, kung saan mo po kayo naroon sa apat na sulok ng Pilipinas at sa buong mundo na may mga kababayan tayong Pilipino na naabot ng social media na ito. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kapatid, muli, atin po muling bibigyan ng reaksyon si Epifanio Labrador. At umabot na po pala siya sa programa ng Net 25 na Saganang Mamamayan. Talagang sikat na si Epifanio Labrador. Ngunit, bago po tayo magpatuloy, may isa lang po akong hiling. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na po para updated ka po kung ano po ang ating pag-usapan dito sa YouTube. Mga kapatid, mga kakabsat, mga kabagis, mga utod, mga igsuon, mga higala, ito po ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga dating kaso ni Epifanio Labrador. Si Epifanio Labrador po pala, sa ating information na natanggap, siya po pala ay may mga dating kaso na, katulad po ng qualified theft. Hindi po pala basta-basta din itong si Epifanio Labrador. Bukod na sa palamura, mapanirang puri, ay hindi pala ito mapagkatiwalaan bilang isang kasama. Sapagkat siya pala ay may kasong qualified theft. Nangingialam po siya ng mga gamit. Kung kaibigan mo pala ito, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Mga kapatid, hindi po pwedeng iiwan sa bahay mo kapag bisita. Kailangan nakasubaybay yung mga mata mo sa taong ito. At isa pa, ito pa, isang karumal-dumal niyang gawain. Siya pala ay isang hitman din na marami na daw po siyang napatay. Actually, 49 kills daw po, di umano, ayon sa natanggap nating information. Mamamatay tao pala ang taong ito. Ilang anak na siguro ang inulila nito sa kanilang mga tatay na pinagpahinga na ni Epifanio Labrador. Malamang sa malamang tumatanggap ito ng suhol. Baka mamaya ang isang bala lang ay 5,000 lang. Ganito pala karumi ang gawain ng isang taong to, mga kapatid, mga kababayan. Kaya hindi po pwedeng mapagkatiwalaan ito bilang kasama. Mamaya baka mayroong masabi ka na natural naman sa ating mga tao na nagkakamali tayo sa pagsasalita kung minsan. Maya-maya tumba ka na. Napakadelikado pala ng taong ito, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon, sa mga kumakampi at nakakagusto kay Epifanio Labrador, ito ba ang gusto niyong taong makasama? Na kung pumatay ng tao ay parang manok na lang pala. Ito ba ang pinagmamalaki nyo? Na mas gusto ninyo? Mas gusto nyo ang taong gumagawa ng kasamaan kaysa sa kabutihan? Bayan, ang taong ganito, kahit sa mata ng Diyos, tadtarin mo man ang katawang lupa nito, ay hindi kayang bayaran yung mga buhay na inutang niya.
Siguro pag may pinapatrabaho siguro sa kanya ay kahit pinakamababa 5,000. Grab the opportunity na itong tao na ito. Walang awa sa kapwa-tao. Walang karapatan po tayo na pumatay. Ngunit minsan tinatawag ng tadhana na minsan sa pagtatanggol po natin sa ating pamilya, sa ating sarili, ay magagawa po natin yun. Tawag po ng pagkakataon. Ngunit kung 49 na ang ginawa mong ganun, hindi na po yun depensa sa sarili, mga kababayan. Bayan, ito po ay sinadya na. Kaya kung saan man ngayon naroon si Epifanio Labrador, mag-isip-isip ka. Sa mga kumukup-kup sa kanya, huwag na huwag po kayo magtiwala. Baka mamaya malasing yan at mablangko, kayo ang unang mabiktima uli. Bago nyo man patuloyin sa bahay nyo, pag-isipan nyo po ng ilang daang beses. Dahil sa ika nga bayan, napakadelikado pala ng taong ito. Alalahanin po natin ang ating mga mahal sa buhay bago natin patuloyin sa ating tahanan si Epifanio Labrador. Sa ngayon, alam ko katulad din po ng iba na ang pagsampa ng kaso ay talagang regular filing po yan. Pasasagutin po siya after 10 days. Ngayon, kung hindi po siya sumasagot ng pagkatapos ng 10 araw, ay iaakyat po yan sa korte. Pagdating doon sa korte, ipaprocess pa po yan. Kaya, Epifanio Labrador, pwede ka pang mag-happy-happy. Pwede mo pang magawa ang gusto mo hanggat wala ka pang warrant of arrest. Dahil kapag lumabas na yung mga warrant of arrest mo sa sang sulok man ng Pilipinas na maaring lumabas at mayroong korte, mayroong mga municipal trial court kung saan sinampa ang mga kaso mo, obligado mo yung sasagutin. Kaya lubos-lubusin mo na. Huwag kang magtago, Epifanio. Ginawa mo yan. Huwag mong kukwestiyonin na bakit nagsampa kami ng kaso sa'yo. Nagsampa kami ng kaso sa'yo sapagkat una, may ginawa kang kasalanan. Pinagmumura mo kami, pinagmumura mo ang lahat ng Iglesia ni Cristo, pati ang tagapamahalang pangkalahatan. Minura mo pa, pinaratangan mo pa na tumanggap ng ilang bilyon sa mga Duterte at iuuntog mo sa pader. Dahil nagawa mo yon, kaya harapin mo ngayon ang consequences. Kaya huwag kang iiyak. Dati humingi ka na ng tawad sa iglesia, pinatawad ka ng mga kapatid. Ngayon, hindi na. Hindi na, Epifanio Labrador. Namimihasa ka na, lumaki na yung ulo mo. Hanggang dito na lang po mga kapatid, mga kababayan, mga kakabsat, mga kabagis, mga kaigsuunan. Kung hindi ka pa po nakapag-like at nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe ka na. Maraming salamat po sa inyong masugid na pagsubaybay. Magandang araw sa lahat.